Bakit kailangan mag-inspection ang taga-DNR sa ating aviary or ibunan? So yun po yung ating pag-uusapan sa videong ito. Mapagpalang araw mga kahabi. So kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi po ako na malit lang nakapabor mga kahabi. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary Active. So mga kahabi, ang tatalakayin natin kung bakit pupunta ang mga inspection team sa ating bahay, sa ating ibunan, sa ating aviary. Ano po ang kanilang purpose? Ano po ang kanilang layunin? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Okay, iba. Maraming gusto nito. Hello! Ang mga cute. Kaso lang rin kayo. Cute siya. Ang po tabi, ma'am. Sa ubos ka, sa manok, sa orig. Ano tabi? Nagabal yung balukad. Ang po. Bakit na napapabuhay mo man, ma'am? Ang po. Mabunubuhayin mo. Saga naman sa uno. Shed man nga. Magkano kang papaya, Pagkan, kuya. ragpang-prutas ni ano. Ay, smart. Dahil mo palang siyang kuha mo. Maraming kasama doon ko. Ano to? Biosecurity. So, tinarigos mo na bago mag-live. Tubig ba lang kuha? Kung ano ka, ma'am, mag-WFP ka na lang yun. Wi-Fi ko yun. One po tabi. Kung niya i-apply na. So, bakit na? Ah. Matag siba po baga, di man siya pwedeng si WR. Ah. Sige po, ma'am. Ma'am, salamat po. Ano naman na lang, Na-surprise quarterly. ako. Ay, may Ay, so helmet natin. helmet. Tapos sa quarterly report mo, ito mo dapat. Umpo. Tamo ka to kan requirements. Umpo. Salamat po. Salamat tabi, ma'am. Gusto sabihin, sa laging isang taon, bata. Umpo. So kamakailan mga kahabi ay pumunta ang taga DNR sa atin at nagbigay ng isang kapirasong papel. Ang nilalaman ng kapirasong papel ay mula sa kagawaran ng kapaligiran at kalikasan. Ito yung DENR at ito ay inaddress sa atin sa ating aviary. So by the way pala kahabi, para lang muna ito sa may mga CWR holder mga kahabi at wildlife farm permit. Dahil ang inspection team ng taga DNR ay kanila pong tungkulin, kanilang obligasyon na suriin, puntahan ang ating mga ibunan. So doon po sa mga kahabi natin na nag-a-apply pa lamang for CWR ay pupunta rin din po ang tag-inspection team upang naman tingnan yung inyong area, yung inyong aviary, yung inyong ibunan kung tugma sang-ayon sa standard bago kayo ma-approvean ni DNR. So yun po yung purpose kung bakit pupunta ang mga inspection team sa ating aviary. So sa mga CWR holder, ito po ay kailangan expect natin na laging pupunta. Hindi natin alam, walang specific date, walang specific na araw kung kailan pupunta. Basta bigyan natin ng access ang lahat ng mga inspection team mula sa DNR upang suriin, inspeksyonin at tingnan ang ating mga aviary kung tugma ba ang bilang doon sa ating nasasubmit na QBR report every quarterly. So yun po yung purpose ng inspection team na pupunta at tinitingnan din nila
or tatanungin din tayo doon sa mga kahabi natin na hindi na nakakapag-submit ng QBR. So, update po ito ang nangyayari. So, tuloy po tayo. So, nagpadala po ng letter ang atang kagawaran ng kapaligiran at kalikasan sa ating aviary. At si Mrs. po, yung aking may bahay, ang aking partner, siya po yung nadatnan sa ating ibunan. So, ang in-address sa atin, ang subject po, reminder on the terms and condition of your CWR. So, ano ibig sabihin nito? Ang pagbibigay nila ng sulat or isang letter ay nagbibigay ng paalala sa ating mga CWR holder or Wildlife Farm Permit na huwag nating baliwalain ang mga terms, condition, rules and regulation ng DENR regarding sa permiti na pinagkaloob sa atin. So yun po yung paalala sa atin. Ito yung subject nila na ibinigay sa atin. So greetings, we would like to take this opportunity to remind you of the terms and condition associated with your Certificate of Wildlife Registration CWR number 2024-4 issued dated July 2, 2024, particularly of the following provision. So itong sulat po ay nagpapaalala sa atin na tangkilikin natin tayo ay sumunod sa mga terms at condition. Dahil tayo po ay isang CWR or Wildlife Farm Permit, ay meron na po tayong obligation dahil sa ating pinangahawakan na permiti. So yung condition number 3, all disposition and mortalities of any of the animal stock, including their progenies, must be reported in the quarterly report. This report must be submitted within 10 days after the end of the third of each quarter. So, isa po sa paalala sa atin ng DENR, yung condition number 3, na all disposition, mortalities man, or meron tayong mga namatayan, meron tayong mga progenies, ay lagi natin i-include sa quarterly breeding report. So, yun po yung ating obligation. At ito po yung condition natin na tayo ay tumalima sa DENR. Dahil ito po ay ating obligasyon bilang isang Certificate of Wildlife Registration Permittee. So, sa condition number 6, failure to comply with the terms and condition of the CWR shall be ground for the cancellation of the said permit. Additionally, all existing wildlife under your care may be confiscated in the favor of the government without prejudice to the enforcement of further measurement as provided and for under existing law, rules and regulation. So, ito po ang nakakalungkot, mga kahabi na mga CWR holder, na kung tayo ay nakakaligtaan natin, nagpe-failure tayo to comply, hindi tayo nakakapag-submit ng quarterly breeding report, ito po ay maaaring mawala sa atin. Ito po ay magiging ground sa ating pagkakanselasyon ng ating CWR holder. So, kailangan lagi tayong tumalima sa mga kondisyon bilang isang CWR holder. At lahat ng mga existing na mga species natin ay maaaring makumpiska dahil sa hindi nating pagsasubmit ng QBR sa DENR. So, yun po ang dahilan kung bakit kailangan mag-inspection ang DENR sa ating aviary para ma-update tayo at malaman sa atin kung tayo pa ay nagpapatuloy sa ating pag-alaga na mo-monitor ni DENR, kung tayo ay active pa na CWR holder na mo-monitor ni DENR, kung tugma yung nasusulat natin sa QBR at yung sa actual na bilang ng mga ibon. So yun po ang ating
obligasyon. So meron akong nakausap na isa nating kahabi regarding sa hindi niya pagtalima ng CWR. Hindi ko na lang po babanggitin kung sino siya, pero isa natin po siyang kahabi. So, after ay months or year na hindi sila sasubmit ng QBR, ay pumunta ang taga DENR sa kanila at nababalaan sila, nabigyan sila ng warning at nabigyan pa sila ng mga penalties at mayroon pang grounds yung kanilang kanselasyon ng kanilang permittee na CWR or wildlife permit dahil sa hindi nila pagsasubmit ng QBR. So, kinaningan na sila na maaaring makonfiscate sa susunod na pagbalik nila ay makukonfiscate na yung kanilang mga existing na mga ibon dahil sa pag-violate nila or sa dahil sa hindi nila pag-comply ng mga terms and condition ni DNR. So yun mga kahabi. So sa lahat po ng mga CWR holder dyan or wildlife permit holder, huwag nating mamaliitin, huwag nating babaliwalain ang mga ganitong ating tungkulin, ating obligasyon. Dahil mayroon po silang pinasusunod na mga condition, terms and condition. So actually kahabi, ang Certificate of Wildlife Registration ay merong 6 na kondisyon. Pero ito lamang pinadala sa ating letter ay 2 kondisyon lang, ngunit napakahalaga nito. It is crucial to comply with this requirement to ensure the proper monitoring and management of wildlife under your care. Failure to submit the required quarterly report within the prescribed period may result in the cancellation of your CWR and the confiscation of all existing wildlife. So yun po yung paalala sa atin sa pinadalang sulat or ibinigay mismo dahil sila po yung nagdala. So at the same time, bigyan tayo ng reminder tapos in-inspect din po yung ating aviary. We strongly urge you to comply with this requirement and submit the necessary report promptly. Should you have any question or require any clarification regarding your obligation under CWR, please do not hesitate to contact us. So, meron naman silang reminder sa atin na kung kailangan pa natin ng karagdagan na clarification ay huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa kanila para mapaliwanagan tayo. So, pag meron na po tayong CWR holder kahabi ay nandito po yung 6 na kondisyon na dapat nating sundin. Yung una, that shall be no further collective acquisition of fauna from the wild, that the permittee shall not purchase or receive from other sources unless granted a permit in accordance with the existing laws. So hindi tayo po pwedeng, kahit may CWR holder na tayo, hindi tayo pwedeng mag-acquire or mag-collect galing na yung mga fauna galing sa wild unless wala po itong mga permit. So pinagbabawal po yan. So kung mag-additional tayo ng mga wild species na galing sa ibang tao, ay kailangan meron pa rin pong supporting documents. Sa number 2, all progenies bred from the facility shall be reported to the regional office through the nearest Penro-Senro 1 week after the birth, subject to the inspection and validation by the authority DNR personnel. So lahat po ng progenies daw ay kailangan i-report natin sa Penro or Senro para nalalaman nila. So yung pinakamahalaga nito kahabi ay wag po natin babaliwalain ang mga terms, condition at rules and regulation ng DENR.
So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan kung bakit kailangan mag-inspection ang DNR sa ating aviary at ibunan. So may mga purpose po sila. At huwag po natin i-reject yung pagdalaw nila. Huwag po natin babaliwalain. Bagkos, i-assist natin, i-welcome po natin ang DNR or inspection team ng DNR dahil sila po yung ating katuwang sa pag-aalaga. Sila po yung katuwang natin sa pagbibigay ng mga information. Sila po yung ating kasangga. Ang DNR po, hindi natin kaaway kahabi sa pag-aalaga ng ibon. Dahil marami tayong mga kahabi na nagagalit sa DNR. Hindi po natin sila kaaway. Bagkos sila po ay ating kakampi. Sila po ay yung ating kasangga. Sila po yung ating sandalan. At higit sa lahat, sila po yung ating malalapitan regarding po sa buhay mag-iibon. So mga kahabi, maraming po salamat sa inyong maliit na oras, panahon sa pakikinig o sa panonood ng video ito. Hope meron tayong mga natutunan at kung nagustuhan nyo ito, yung ganitong talakayan kahabi regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa atin. Mga silent viewers dyan, shoutout po. At shoutout po sa kahabi Alberto Ramos, si Maynon Erigfe, shoutout po. Si Sherwin Palerogagasan, shoutout po. Si Orlando Manalo, si kahabi Victor Aguila, si kahabi Ariel Lantos, Joey Asuncion, Roselyn Sison, shoutout po. Si kahabi Alan Rason, si kahabi Juan Cool Inom, shoutout po. Si Sholan Navarrete Toledo, shoutout po kahabi. Si Ed Mendoza, si kahabi Jeffrey Rivera Ralasio. At last but not the least, si kahabi Ian Ilauza ng taga Albay. So, sa shoutout po sa iyo kahabi at sa lahat ng mga mag-iibon dito sa Albay area, shoutout po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman kung bakit pupunta ang mga inspection team sa ating aviary. At bigyan natin ng importansya ang lahat ng mga terms at kondisyon bilang isang CWR holder. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.